Ang legal na asawa ni Helene Zhao ay si Suan King. Kilala mo ba siya? Tsitsi, ito ang bagong assistant. Su Vanking. Boss Wen, magandang araw. Suan King, ang ganda ng pangalan mo. Bagong graduate si Wanking. Wala pang alam. Mukha. Siyang simple at cute. Tsitsi, tingnan mo siya. Parang ikaf nung college ka. Mas maganda pa siya kaysa sa akin noong college. Boss Vin, Boss He. Ang sweet ninyong dalawa. Bagay na bagay kayo, parang ginawa para sa isa't isa. Magtrabaho ka ng mabuti. Kung hindi ka maintindihan, huwag kang mahiyang magtanong sa akin. Oo. Tulad ng dati kong ako, simple at maganda. Effie, lumalabas na 5 taon na ang nakalipas. Hindi mo hinanap ang isang assistant, kundi upang ilagay ang iyong bagong kasal na asawa. Sa ilalim ng aking mga mata, Helene Zhao. Ang galing mong umarte. Brohi, ang saya-saya ng araw na ito. Isang halik lang, kulang pa yan. Kulang pa yan. Kulang pa yan. Kulang pa yan. Kulang-kulang. Ah, mali ang sinabi mo. SA tingin ka o. Si Brohi ay nagpapanggap lang na mahinhin, pero sa likod. Tiyak na naghahanda para sa maagang pag-aanak. Ha ha ha. Tama ba, ate? Yang Master Xiao, lasing ka na ba? Anong sinasabi mo? Magpaparusahan ako ng isa. Ate, sana'y huwag kang magalit. Honey, pupunta ako sa siya. Sige. Nahihiya si 8. Ha ha ha. Helene Zhao, araw-araw akong nagsisisi. Hindi ako makapagbigay sa'yo ng anak, nagtitiis sa pag-inom ng gamot. Sakripisyo ng iniksyon at operasyon, muntik na akong mamatay. Pero sa ating bahay ng kasal, ipinagdiwang mo ang kaarawan ng tunay mong asawa. Patayin mo ang sigarilyo. Ilang bisis ko nang sinabi, ayaw ni Chiaotzi ng amoy sigarilyo sa bahay. Oo. Ha ha ha. Sigs, asawa mong sobrang lambing. Brohi, kung ganun ka talaga nagmamalasakit kay Wensi, bakit ka pianoon? Bakit, Helene Zhao? Kung talagang nagmamalasakit ka pa sa maliit na bagay tulad ng ayaw ko sa amoy sigarilyo, bakit ka pa kumuha ng marriage certificate sa iba? 5 taon na. Ano ba talaga ang dahilan mo? Si Wanking ay simple, mabait at masunurin. Siyempre, kailangan kong panagutan siya. Oo. Easy Vin Elf? Noon, hindi ko inakala na magmamahal talaga ako kay Wensi. Brohi, kung tama ang alala ko, 5 taon na ang nakalipas. Sadyang nag-fake kayo ng marriage certificate ni Wensi. Hindi ba para lang maging golden son-in-law? Sadyang peking marriage certificate. Ano ba talaga ang nangyari 5 taon na ang nakalipas? Gayon, tamang-tama. Chiaotzi, maari ng hayagan. Tanggapin ang aking pagmamahal. Si Wanking ay nasa likod, bibigyan ng pangalan, parehong maganda ang resulta. Lahat ay nakakuha ng gusto, walang problema. Ang galing Montag, Brohi. Sa bahay, may asawa kang matur at maganda. Sa labas, may sekretary sunamusmos at masayahin. Kaya Montag ba yan? Ang galing ng katawan mo. Ah, tama. Brohi, kung malaman ito ni Vin Elf, hindi ba kukunin niya ang kumpanya at palalayasin ka ng walang dala? Huwag kang mag-alala. Hindi ko na siya ipapaalam. Basta gawin niya lang ang kanyang tungkulin bilang MRSH. Habang buhay mo ba akong lolokohin? Helene Zhao, ano ba talaga ang puso mo? Xiao Elf, hindi ba tinag, business trip ka sa Hong Kong? Kailan siya bumalik? Gaano karami sa sinabi ko ang narinig niya? Nadelay ang proyekto, kaya nakansela ang meeting. Kaya bumalik ako. Helene Zhao, gusto mong magpanggap? Eh di sabayan kita hanggang dulo. Dapat tumawag ka sa akin para masundo kita. Mahina ang katawan mo, baka magkasakit ka sa ulan. Buti na lang. Mukhang hindi narinig ni Xiao, ang importante. Bilis, magpalit ka na ng damit. Honey, Ikaw. Honey, mukhang wala ka namang oras para sunduin ako. Xiao Elf, nakakamali ka, si Wanking at Huizi. Nagdedate sila nitong mga nakaraang araw. Birthday ni Huizi ngayon. Kaya dinala niya ang girlfriend niya para mag-celebrate. Di ba Huizi? Oo. Ete, birthday ko ngayon, gusto ko lang isama ang girlfriend ko. Para mas masaya. Ha ha ha. Ganun ba? Pasensya na, Wanking, nagkamali ako sa'yo. okay lang. Tanga, ikaf lang ang madaling lokohin. 5 taon kang naloko. Kung bumalik na si ate, hindi na kami makikialam. Sa inyong dalawa ni Brother He. Enjoy kayo. Sandali, kanina sa labas, parang may narinig akong nagsasabing. Halikan! Hindi pa tapos ang saya, Easy. Kung hindi kayo maghalikan,
Hindi naman siguro tama. Hindi ba kayo magsyota? O baka naman? Ang dapat halikan, hindi si Huizi at Wan King. Lin Zhao, sabihin mo kung hindi si Huizi, sino? Xiao 11, lasing lang sila, nakbibiro lang. Oo. Bakit hindi na kayo sumisigaw? Halikan na! Kuya Lin Zhao. Huwag mong hahayaang malaman ni Xiao Qi ang totoo. Huizi, hindi mo ba narinig ang sinabi ng ate mo? Ha? Ito. Masakit sa puso mong makita ang asawa mong nahahawakan, di ba? Pero ang sakit na to, hindi katumbas ng 1% ng nararamdaman ko. Xiaoxi, Kampante ka ng gayon? bilisan mo maligo, lulutuan kita ng ginger tea. CJ, Gagawa na ako ng ginger tea. yun pala, kayang-kaya palang magpanggap ang pag-ibig. Helen Zhao, ang galing mo talagang umarte. Mahal. Halika. Araw-araw mo akong pinapainit ng gatas, hindi ka ba napapagod? Masaya ako sa paggawa ng mga bagay para sa asawa ko. Mahal. Sabihin Montag, kung magkakaroon tayo ng sariling anak. Babae na kagandahan mo, lalaki na katalino ko. Ang sarap isipin. Batay sa kumpletong pagsusuri. Napakababa ng posibilidad na magbuntis ka ng natural. 5 taon. Helen Zhao, araw-araw ako nagkukulang sa sarili ko. Dahil hindi kita nabigyan ng anak. Parang buti ka na umiinom ng gamot hanggang sa masuka, sa huli. Lahat ng ito ay isang malaking katatawanan. Helen Zhao, itong kasal na puno ng kasinungalingan. Dapat nang matapos. Boss 1. Manager Zhao, tulungan mo ako sa isang bagay. Boss 1. Mag-apply ka BA in immigration? Mas mabilis, mas mabuti. Ano man ang mangyari, mamahalin kita habang buhay. Ipagtatanggol kita habang buhay, Boss Wen. Talaga bang ibibigay mo ang operasyon ng kumpanya? Kay Vice President itinatag ng dating chairman ang kumpanya, pinaghirapan mo ito ng maraming taon. Kung ibibigay sa iba, ang board of directors. Manager Zhao, si Lin Zhao ay asawa ko, hindi siya iba. At siya ang pinakamay kakayahang tumulong sa akin, tiwala ako sa kanya, bukod pa. Gusto ko ng mas maraming oras para sa ating pamilya. Mahalin at protektahan mo ako habang buhay, Helen Zhao. Kasunduan, dahil sa pangakong ito, ibinigay ko ang puso ko. Ibinigay ko ang puso ko, ang negosyo ko, lahat ng meron ako sa iyo. Ang sakit lang. Bulag ako noon. Kuya Lin Zhao. Paano mo ako pinahalikan kahapon ng lalaking iyon? Nakakadiri talaga. One King, espesyal lang ang sitwasyon noon. Para sa ikabubuti ng lahat. Helen Zhao, noon sinabi mong ayaw mong pumasok ako sa kumpanya para hindi ako mahirapan. Para lang pala makapaglandian kayo dito. Nga pala, bukas ng birthday party ni Xiao Qi. Dapat. Mag-ingat ka sa mga gagawin mo. Kuya Lin Zhao, hindi mo ba talaga siya mahal? Dahil noon, pinaghirapan mo talaga. Nakasal ako sa para simulan. Ang hirap ng pinagdaanan ko para sa peking kasal. Ano ba ang ibig sabihin nito? Tahimik lang. Huwag na nating banggitin ang mga nangyari noon. Lin Zhao, ikaw ba yan? Hindi. Tandaan mo, ako si Pie. Visit. Ang hirap pa naman na painumin siya ng gamot. May nauna PA pala. Pero, ito, tita, si Xiao Qi kagabi ay nasa hotel, kasama ng isang estranghero. Kasalanan ko lahat ito, kung sana maaga akong dumating. Hayop, sino ang gumawa nito? Sinong hayop ang nangahas na galawin ang anak ko? Anak ko. Ang kanyang dangal. Paano na ito? Kasalanan ka o. Kung sana maaga akong dumating, hindi sana na si Xiao Qi. Lin Zhao, hindi mo kasalanan ito. Ngayon, kamusta na si Xiao 11? Akala niya ako yung lalaki. Kaya nung nagising siya, medyo kalmado pa rin. Pero, Lin Zhao, pwede bang ituloy mo na lang? Responsible mo siya. Pakasalan mo siya. Nakikiusap ako sa iyo, tita. Ang reputasyon ni Xiao Qi. gusto ka o. Mahal ko si Xiao Qi. Anuman ang mangyari, handang-handa akong panagutan siya. Pero,
Nagsisimula pa lang ako sa negosyo. Hindi pa gaanong stable ang pundasyon. Hindi ko kayang bigyan si Xiao Zi na masyadong stable na buhay. Natatakot akong maapi siya. Ang Wen family ay hindi pababayaan ang mga naging malaki ang amba. Basta't mahal Montag lang NG Totozik Xiao 11. Bilang kabayaran, kailangan mo lang panatilihin ang relasyon ninyong mag-asawa. Sa bawat taon na pipirma siya, ikaw ay makakakuha ng 10% ng shares sa Wen family kada taon. 5 taon, kabuwang 50%. Lin Zhou. Basta't mabuti ka lang kay Xiao 11. Anong ikinatatakot mo? Wala naman si Vin Elfen gayon. Noon pa, nang mamatay ang kanyang mga magulang sa aksidente, ang buong kumpanya ay napasa kamay ko na. Ngayon, hindi na ito dapat tawaging Wen. Bagkus, hina ang apelyido. Ang pagkamatay ng mga magulang ko, talagang may kinalaman sila. Sino ang nandiyan? Kuya Lin Zhao, hangin lang yan na sumalpok sa pinto. Napakaganda ng seguridad sa palapag na ito. Sino ang maglalakas loob na tumingin-tingin dito? Ziga na. Tara na. Hilin Zhao, kung ganito na lang, tapusin na natin ang palabas na ito. Oras na para matapos ito. Boss A, nahanap na namin. Natuntun na namin kung nasaan na ang babaeng iyon nung gabing iyon. Sabihin mo, Si Vin Elf, Taga Tai Cheng. Pagkatapos nung gabing iyon 5 taon na ang nakalilipas, ay kasama na ng kasalukuyang asawa niyang si Hilin Zhao. Pero, ayon sa mas malalim na investigasyon, parang simula sa pool ay, lahat ay nagluluko kay Miss Vin Elf. Ang mga pinuno ng ilang pamilya sa Tai Cheng ay nagpadala ng mensahe na handang maglingkod sa iyo at magbigay ng lahat ng kaginhawahan. mag-ayos ng pribadong eroplano para umuwi agad. Sobra talaga ang pagmamahal ni Boss He kay MRSH. Espesyal na inayos ayon sa kanyang gusto. Ano ba yan? Narinig ka o? Ang panghuling regalo sa kaawan na inihanda ni Bossy ay hindi bababa sa 8 digit ang halaga. Tingnan mo yon. Ang nakabalot sa pulang tela. Hindi lang alam kung ano. Ang mahalaga, gusto ni MRSH. Ang pagiging mapagmahal na asawa ni Boss He ay talagang 10 taon na nakakainggit. Helen Zhao, ito na ang huling beses na sasamahan kita sa pagpapanggap na mag-asawa. Pagkatapos ng gabi, para sa aking 5 taong tanga at nakakatawang pag-ibig, ay tapos na. Wow! Zeno 2? Wow. Su Van King, bakit siya nandito? Hindi ba sinabi ko sa'yo na manatili sa bahay? Kasi namimiss kita. Mahal. Sa ganitong importanteng okasyon. Paano ako mawawala? Helen Zhao, sinadya mo bang dalhin siya ngayon? Para ipakita ang kanyang karapatan? Sa aking maingat na inihandang birthday party. Mrs. He, maligayang caravan. Ito ay pampatulog na insenso. Top quality lily essential oil. Si Boss He kasi nitong mga huling araw ay laging nag-overtime. Sa opisina, ako ang tumutulong sa kanya. Pag-uwi, ikaw na ang bahala sa kanya. Oo nga, Vin Elf, tingnan mo tak. Ito pa ang paborito mong amoy ng lily. Assistant Sue. Ang thoughtful MO. Siyempre naman, pagpipili ng regalo para kay MRSH, dapat talagang maingat. Sana makatulog ka ng mahimbing. Helen Zhao, Suan King. Kung hindi ko lang alam ang totoo, ngayon ay maiiyak na lang ako. Sa thoughtful na regalo at magagandang salita. Nakakatawa talaga. Assistant Sue. Ang galing mo. Magpanggap. Wensi, ano ba yan? Kung ayaw mo, hindi mo kailangan. MRSH, hindi mo ba gusto ang insenso na pinili ko? Pwede mo namang sabihin sa akin yung diretso. Biro lang yon. Assistant Sue, ano nang kinakatakot mo? Pasensya na. Nadulas lang ang kamay ko, sayang ang effort mo. Okay lang yan. Basta't hindi ka nasaktan. Sige, isang pabango lang yan, Xiao 11. Kung ayaw mo, di nabasag na, Wan King. Birthday ni Xiao Zi ngayon, huwag kang magpakawalang hiya. Xiao Zi, mukhang masama ang pakiramdam ni Assistant Su. Pupunta ako para tingnan siya. Huwag kang ganyan. Hilin Zhao, birthday ko ngayon. Alam kong birthday mo, susunduin ko lang, babalik agad ako. Ito. Para sa inyong mag-asawang hayop. Parehong hayop. Sana'y magtagal kayo. Nababaliw ka ba? Sinong nagpabalik sa'yo? Gusto mo bang lalong makagulo? Hilin Zhao. Asawa kita sa batas. Bakit hindi ako pwedeng pumunta? 5 taon na akong namumuhay na parang anino. Ngayon din ang birthday ng asawa mo sa batas. Pinabayaan mo akong mag-isa sa bahay, sa isang walang lamang bahay. Tumigil ka na. Nandito ang lahat ng kilalang tao sa lungsod. Gusto mo bang malaman ng lahat ang tungkol sa atin? Bakit masyado kang nagmamalasakit kay Wensi? Mahal mo na ba ang matandang yun? Hilin Zhu, ikaw mismo ang nagsabi noon.
Pagkatapos ng 5 taon at makuha ang lahat ng shares, papakasalan mo na ako ng hayagan. Para Mrs. Mrs. He, malapit na matapos ang 5 taon. Patay na ang mga magulang ni Wency. Sa'yo na ang kumpanya. Bakit hindi mo pa siya hiwalayan? Bakit? Nagbago na ba ang isip mo? Ang shares, hindi pa lubusang naibibigay ang shares. Hindi pa tapos ang 5 taon. Kailangan niyang pirma mismo para sa huling 10%. Bobby, huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Kapag naibigay na ang shares, iyak na pakikitunguhan kitang mabuti. Mabuti naman. Kuya Linjo. Sa loob ng 5 taong ito, laging nasa dilim ang buhay ko. Huwag mo sana akong pababayaan. Nga pala, yung sinabi mong nagustuhan mo noong 1 linggo. Ang diamond necklace na worth 30 milyon. Ipapauwi ko na bukas. Talaga? Mahal, ang bait mo sa akin. Kung mamahalin ko si Wency, talagang magiging kasalanan kay Wan King. Ziganan ka. Babawi na lang ako sa kanya sa ibang paan. Mahal, patawarin mo na ako. Susunod na ako sa'yo palagi. Magiging mabait ako. Hilinsaw, dapat kang mamatay. Xiao Tzi, hiwain mo na ang keke, sabay-sabay tayo. Aray. Vin Elf, Ikaf. Manang, si Brother He ay nagpapahayag ng kanyang malalim na pagmamahal sa'yo. Tara, tahimik muna kayo. May sasabihin ako. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa birthday party ng aking asawa. Sabay-sabay nating saksihan ang ligayang ito. Xiao Tzi, ang pagkikita natin. Ang pinakamaswerte kong pangyayari sa buhay ko. Upang maalala ang swerte na ito, sa tingin ko, dapat gamitin ang pinakamahalagang regalo. Hilinsaw, ang pagkikita natin. Ang pinakamalaking kapalaran at kahihiyan sa buhay ko. Brother He, Manang, halikan niyo na. Xiao Elf, mahal kita. Xiao Tzi, huwag kang mag-alala. Kahit sa batas, hindi ka asawa ko, ngunit sa hinaharap, gagawin ko ang lahat para bumawi sa'yo. Wow! Xiao Tzi, maraming tao ang nakatingin. Hindi ako komportable. Hilinsaw, kahit sandali lang napagdikit sa'yo, nakakadiri na. Xiao Tzi, hindi ba't napakasunduan nating hindi ka magagalit? Ha? Ito ang pinakamahalagang araw natin. Naku, bakit may kanyang hot as a cake? Sinong walang malay? Ang sira ng birthday cake na inihanda ko para sa asawa ko. Ako ang gumawa niyan. Ano NG nangyari? Xiao Elf, bakit ka? Naku, kung hindi ka masaya, pwede mo namang sabihin sa akin. Ang heart na yan, nakakadiri. Baka may nalaman si Xiao Elf? Hindi. Imposible. Xiao Tzi, baka dahil sa trabaho ko nitong mga nakaraang araw, wala akong oras sa'yo. Kaya ka nagalit. Ipinapangako ko, sa hinaharap, Brother He, sabi ko na sa'yo, kahit gaano ka busi sa trabaho, dapat alagaan mo ang pamilya mo. Ang ganda-ganda ni Manang, isinakripisyo pa ang career para sa'yo. 5 taon sa bahay. Oo, lahat ng lalaki is at Cheng. Sino ang ginagilid na napangasawa ang babaeng tulad ni Miss Wen? Sino ang hindi nakakaalam? Si Miss Wen, noong araw ay isang makapangyarihan sa negosyo. Pero para kay boss naging isang simpleng may bahay lang. Xiao Elf, ipinapangako ka o. Sa hinaharap, babawi ako sa'yo. Lahat ng oras na. Kulang ko sa'yo, ibabalik ko lahat. Madam He. Talagang mahal na mahal ka ni Boss He. Ang lalim ng pagmamahal na yan. Talagang nakakainggit. Hilinsaw, 5 taon, hindi ko man lang napansin. Katulad ng lahat, naloko ako ng perpektong imahe mong mapagmahal na asawa. Grabe ang panloloko mo. Ha, talagang nakakatawa. Oo nga pala Boss He. Ano ba talaga ang misteryosong regalo mo para kay Madam He? Ipakita mo na sa amin, huwag mong itago. Nga, ipakita mo na. Daliin mo na ang regalo. Sedge, dahil excited kayong lahat, ihayag na natin. Wow! Grabe. Hindi ba ito ang huling likha ni Emma Cloud, ang sikat na eskultor mula sa ibang bansa? Na nawawala ng ilang taon. May nag-alok ng 100 milyon para mahanap ito pero hindi nila nakita. Boss He, paano Montag ito nakuha? Narinig ko na ito ang paboritong artista ni MRS He. Boss He, napakaganda ng regalong ito. Walang katumbas ang pagmamahal na ito. Xiao Tzi, alam ko, na mahilig ka sa mga likha ni Master Cloud kaya nagpadala ako ng tao para hanapin ito sa buong mundo ng isang taon. Napakahirap. Sa wakas ay nakita rin, sana mapangiti kita. Hilinsaw, alin sa mga sinabi mo ang totoo, alin ang kasinungalingan? Ang pagmamahal na ito, sa ngayon ay parang napakalaking pangmutya lang sa akin. Mrs. He, talagang mahal ka NG Boss He, pero kapag mas mahalaga ang regalo, mas nakamamatay ito.
Ay, Ano, du? Ano ang nangyayari? Ano, du? Kuya Linju, tulungang Montag ako. Wensi, anong ginagawa mo? Nababaliw ka ba? Wensi, talagang nabigo ako sa'yo. Paano mo nagawa to? Kung may mangyari kay Wan King. akala mo ako ang gumawa. Wensi, tingnan natin kung paano mo ako makakalaban. Ang posisyon bilang MRSH, akin talaga. Hindi ka akalain na ganito ka zelosa si Mrs. He. Hindi makatiis ng kahit kaunting dumi, napakalupit. Dahil lang malapit si Assistant Su kay Boss He. Sasabihin ko sa'yo, hindi ko siya tinulak, hindi ko rin siya sinampal. Siya lang ang gumagawa ng drama. Sinasabi mo na sinaktan ni Wan King ang sarili niya para idawit ka. Si Wan King ay napakabait at inosente, hindi tulad mo, na nasa negosyo ng matagal, alam mo na ang lahat ng masasamang paan. Paalang makipag-agawan. Ayaw mong gawin ang lahat. Sige, bulag ka talaga kung sinasabi mong sinampal ko siya. Ah, Tingnan mo, ito ang tunay na sampal mula sa akin, si Wensi. Yung una, siya ang nagpakabait. Para masampal. Nababaliw ka ba? Wensi, kailangan ay rescue si Wan King ngayon. Wala akong oras para makipag-away sa'yo. Tumabi ka. Tumigil ka, Helen Sao. Sabihin mo ngayon sa harap ng lahat. Ano ang relasyon mo sa babaeng ito? Xiao Tzi, gusto mo talagang mag-arte? Sige, umalis ka. Umalis ka. Helen Sao, sana hindi ka magsisisi sa desisyon mo ngayon. Xiao Tzi, huwag kang magtampo. Wala talaga sa akin si Wan King. Pagbalik ko, ipapaliwanag ko sa iyo. Helen Sao, hindi na tayo magkikita pa. Ang impyernong ito, sa'yo na lang. Bro Linju, kasalanan ka o lahat. Ayaw ko rin kayong mapahama. Gusto ko lang sanang humingi ng tawad sa kanya. Pero hindi ko inasahang ganun ang trato niya sa akin. Natatakot talaga ako. Paano kung malaman niyang kinasal na tayo? Paano kung patayin niya ako? Imposible. Hindi gagawa ng ganyan si Wensi. Matapang man siya. Pero sa totoo lang, Nandidiri ako. huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin sa kanya na kinasal tayo. Bobby, pasensya na sa nangyari ngayon. Pero hindi mo talaga dapat pinuntahan ang birthday party. Lalo na, hindi mo dapat ginulo si Wensi. Bro Linju, natatako ako. Natatakot ako baka one day, magkatotoo ang peking relasyon ninyo at mahulog ka sa kanya. Paano kung iwanan mo ako? Ikaw lang ang meron ako. Hindi mangyayari yon, baby. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaan na saktan ka ng sinuman. Okay? Si Wan King, 5 taon niya akong sinamahan at pinamahalaan pa ang kumpanya. Kasalanan ko sa kanya. Vin Elf, hi. Pag nakuha ko na ang shares, saka ko na siya ayusin. Hey Linju, mahalin Montag si Vin Elf? Sa huli, ikaw ang may kasalanan sa akin. Hintayin mo, pag nakuha ko na ang shares. Tingnan natin kung paano ko kayo pagbabayarin. Honey, kasalanan ko ngayon, nasaktan ka. Una, ayusin muna natin siya. Ang shares ang pinakamahalaga. May problema? Xiaoxi. Alam kong galit ka pero noon. Natatakot lang ako, baka may mangyari kay Assistant Su. At saka, baka gamitin ng mga sismoso ang sitwasyon para siraan ka. Kaya medyo naging hash ako. Pero naniniwala ka sa akin. Wala talaga kaming relasyon niya. Maniwala ka sa akin. Huwag mo akong hawakan. Xiao Tzi, ano ba talaga ang gusto mong gawin ko para patawarin mo ako? Kahit ano, sasabihin ko, gagawin ko. Lang, unin ko sa'yo. Sige, tanggalin mo agad si Swan King. Ngayon din, paalisin mo siya sa buhay ko at sa kumpanya. Hindi ito possible. Xiaoxi. Si Wan King ay core executive ng kumpanya. May hawak siyang importanteng proyekto. At mga client resources. Hindi pwedeng mawala siya sa kumpanya. Bakit ka nagpapadala sa emosyon mo? Bakit kailangan gawin mo ito ng sobrang harsh? Sabi mo gagawin mo lahat. Pero pagdating kay Swan King, biglang nagpakita ng tunay na kulay, plastic. Paano kung ipipilit ko talaga? Pipiliin mo ba ako o siya? Ako. Hoy, Kuya Linju, tulong ng Montag ako. May nag ng grupo ng mga tambay. Hinaharangan nila ako. Gusto nila akong repiin, tulong. Xiao Elf, nasaan si Wan King? Anong ginawa mo sa kanya? Hirap, hindi mo alam kung nasaan si Swan King. Kinidnap siya ngayon. Pinaghihinalaan mo ako. Hindi ako naghihinala. Pero bukod sa'yo, sino pa ang gagawa ng ganito sa kanya? Sabihin mo sa akin. Nasaan talaga si Swan King? Ikaw ba ang nag-utos nito? Hilin Sao, kahit alam ko kung nasaan siya. Hindi ko sasabihin sa'yo, gago ka. Vin Elf,
Dati ang bait-bait Montag. Bakit ngayon ang sama mo na? Sabihin mo sa akin, nasaan siya? Hilin Zhao, hindi ba't dahil ito sa'yo? Ikaw ang nagtulak sa akin na maging ganito. I-check agad ang lokasyon ni Suwan King. Gamitin lahat ng koneksyon, bilisan. Hilin Zhao, simula bukas, matatapos na ang lahat. Sino? Boss Pei, 24 oras ka na. Hindi napapahinga. VMS. Game. Bukas na ang meeting, baka gusto mong magpahinga muna sa hotel. Hindi na. Dito na lang ako sa kotse maghintay. Ay, 5 taon, sa wakas nakita ko siya. Hindi pwedeng magkamali. May masama. Kinat net VMS. Game. Ano? I-track agad ang lokasyon niya. Gamitin lahat ng tao natin sa iCheng. Kahit anong mangyari. Gusto ko agad. Na makita siyang ligtas sa harap ko. Ziege. Boss He, ito yung tumanggap ng pera kay MS. Game. Yung leader ng mga tambay, matigas ang ulo. Kuya Lin Zhao, baka pwedeng tigilan na natin? Baka nalilito lang si MS. Vin kaya. Seg, kung hindi ako dating, malamang patay ka na, no? Umawak ka pa ng taong akin. Gusto mong mamatay? Eh yung mga tao mong pinadala. Dapat bang bigyan ko ng leksyon? Dalhin ang bakal. Dahil ikaw ay taong pinadala ni Wensi. Gagawin kitang halimbawa para hindi na siya makagawa pa ng ganitong kasamaan. Ngayon, ipaparamdam ko sa iyo kung ano ang mas masahol pa sa kamatayan. Balikan mo ang amo mo. At sabihin, ang taong akin, walang dapat gumalaw. Kapag may susunod, patay kang buong angkan mo. One King, tayo na. Ang dugo, kasintalas nung sa mga magulang mo. Alam Montag B.A. Noong pinutol ni Lin Zhaoji ang preno, ang linis. Boom! Ang sakit ng pagkamatay nila, ang sakit. Ano ibig mong sabihin? Ang pagkamatay ng mga magulang ko. Si Hilin Zhao ang may gawa. Siya. Nga pala, kamusta ang gatas pampabuntis na iniinom mo gabi-gabi? Sayang. Vede ka sanang nakaanak. Pero si Lin Jugi. Ayaw niyang masaktan ako. Peke ang gatas, pampabuntis, at operasyon para sa itlog mo. Hilin Zhao, hayop ka. Demonyo. Hilin Zhao. Ang boses na yan, Xiao Elf? Hindi, imposible. Lin Zhou-ge, nahihilo ako. Ang sakit, dalhin mo ako sa labas. Tako ako. Wensi, tanggapin mo na sa puso niya. Hindi mo ako kayang pantayan. Mamatay ka na. Baka nagkakamali lang ako dahil sa nerbiyos. Huwag kang matakot. Dadalhin kita sa ospital. Hilin Zhao. Sa loob ng 5 taon, araw-araw. Ako'y nagsisisi at nagtiis sa pag-inom ng gamot pagturo. At sakit ng pagkuha ng itlog. Hindi ko akalain simulat sa pool. Panloloko lang pala lahat. Ang pangako mong mamahalin at protektahan ako. Isang malaking katatawanan lang pala. Dapat kayong mag-asawang demonyong ito sa impyerno. Xiao Elf, desidido na ako. Malubha si Wan King at kailangan niya ako. Huwag kang magdrama. Kapag gumaling na siya, babalik ako. Mga papeles para sa imigrasyon. Huwag dapat makita ni Hilin Zhao. Kung hindi, hindi ako makakatakas. Hindi ako pwedeng mamatay. Hindi pwedeng mamatay dito at magtagumpay ang mag-asawang iyon. Hindi pa nasusuklian ang pagkamatay ng mga magulang ko. Hindi ko pa naibalik ang kumpanya. Kailangan kong mabuhay. Wenxi. Gising, huwag matulog. Pasensya na, ako'y nahuli, Wenxi. Sinusumpa ko. Hindi na kita pababayaan, sino mang may lakas ng loob na saktan ka. Gagantihan ko siya ng 100 beses. Huwag kang mag-alala, kasama mo ako, wala nang makakasakit. Sa'yo kahit kailan. Boss Pei, on board of directors.
Tungkol sa Emergency Acquisition Meeting in Overseas Branch. Ang sabi ng mga matatagal na miyembro, kailangan mong personal na dumalo. Nagtanong na rin mismo ang lolo mo. I cancel, wala akong oras. Pero Boss Pay, utos ito ng lolo mo. Sabi niya, hindi pa nagigising si MS. Lin, nandito ang pinakamahusay na doktor at bodyguard. Subukan mong pumunta. Pagkatapos ng meeting, bumalik ka agad. Dapat. Hintayin mong bumalik ako, halika. Opo. Sino? Ang nagligtas sa akin. Nakita mo ba yung dalawang gwapo sa EIE area? Parehong gwapo at parehong romantiko. Lalo na yung naka-high-end suite, buong gabi hindi nagpikit. Bakit ba ang gagwapo? Sabay-sabay pa lumitaw. Siyempre nakita ko, pero yung pasyente sa 302. Ang mga sugat niya, parang komplikado, may bago at luma. Lalo na sa mga daliri, parang pinagtiyagaan talagang basagin. Mas okay yung mag-asawa sa 303. Yung babae, gasgas lang, nagpapakalambing pa. Araw-araw, asawa dito, asawa doon, nakakasawa. Parang hindi mapaghiwalay. 303 mag-asawang sweet. Sila na naman. Helen's House One King. Ang saya-saya ninyo. Mahal, gusto ko ng mansanas. Siege, huhugasan K.O. Pwede namang mag-meeting kahit wala ako, sabihin mo kay Lolo, bukas. Dadalhin ko na sa kanya ang isang apo niyang babae. Bakit nandito siya? Bakit siya lumabas? Sino ka? Sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga. Hindi ka pa fully recovered, bakit ka naglalakad-lakad? Huwag kang magpakatatag. Sino ka ba? Bitawan mo ako. Yung babeng yun, parang si Vinelf. Imposible, mahal na mahal ako ni Vinelf. Imposibleng may ibang lalaki siya. Salamat sa pagtulong mo kanina. Ikaw rin ba ang nagdala sa akin sa ospital? Salamat, ibabalik ko sa iyo ang bayad sa gamot. Hindi mo ako naalala. Ako si Pie, nagkita tayo 5 taon na ang nakalipas. Ginoong Pei, pasensya na. Nagkakamali ka. 5 taon na ang nakalipas. Sa Holden Hotel, hinila mo ako. Papasok sa kwarto. Ano? Ano ang sinasabi mo? Linzao, ikaw ba yan? Hindi. Tandaan mo. Ako si Pie. Nanay, tatay, nasaan ako? Xiao Elf, halika. Huwag kang matakot, pananagutan ko ito. Kagabi, aksidente lang. Bastos, ginawa mo ang ganitong kahihiyan. Handang panagutan ni Linzao. Bakit hindi ka pumayak? Gusto mo bang malaman ng lahat? Ikaw pala ang nasa gabing iyon. Hindi si Helen Sao. Pasensya na. Nadroga rin ako noon nang matapos ko. Ang mga nagdroga, wala ka na. Pati ang mga video sa CE ng hotel, nabura lahat. Sa loob ng 5 taon, hinahanap kita. Droga. Helen Sao. Siya nga pala, siya nga. Xiaozi, halika, tikman mo, ako ang gumawa nito para sa iyo. Walang hanggang pag-ibig, magugustuhan mo ito. Masarap PA? Siya pala ang nagplano ng lahat ng ito. Parang tanga ako. Nahulog ako ng lubusan hanggang sa mawala ang buhay ng mga magulang ko. Naisama pa. Ang tanga ko talaga. Wanxie. Hindi ko inakala. Ikakasal ka na pala. Hindi, peke lang pala ang kasal mo kay Helen Sao. Ginoong Pei, matutulungan mo ba ako? Sobrang importante. Sabihin mo basta kaya ko. Mayroon akong napaka-importanting bagay sa Lajing Villa. Si Helen Sao ngayon, nasa ospital pa. Nagbabantay kay Swan King, kailangan kong kunin ito. Bago siya bumalik. Kung hindi, hindi na ako makakataka sa kanya. Gusto mong bumalik sa bahay na yun ngayon? Mas mabilis, mas mabuti. Alam kong ito'y biglaan, ngunit Pei.
Tulungan mo ako sa huling pagkakataon, takpan mo ako para makapasok. 10 minuto lang. Wenxie. Kunin ang dokumento, umalis dito, at pagkatapos. Mag-isa sa malayong lugar, puno ng mga sugat. At galit na nakakasira ng buto. Ito ba ang gusto mong wakas? Kung hindi, manatili at panoorin silang masaya. At ngayon, wala na ako. Ano ang aking laban sa kanila? Kung sasabihin kong hindi ka walang-wala. Wenxie. Pakasalan mo ako. Ano? Wenxie. Pakasalan mo ako. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon, alagaan kita. Protektahan ka at bigyan mo ako ng pagkakataong bayaran ang pinsala noong gabi. 5 taon na ang nakalipas nang ako'y nawalan ng kontrol. Sa pagiging asawa ni Ipei, si Helen Suman, o si Swan King, walang maglalapas tangan sa'yo. Gusto mong bawiin ang Wens? Ibibigay ko ang lahat ng lakas ng Pace para tulungan ka. Gusto mong maghiganti, ako ang magiging pinakamatulis mong sandata. Game Elf, Izinos Umpakao, Helenju. Ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Anuman ang mangyari. Mahal kita at paprotektahan kita magpakailanman. Pakakasalan mo ako? Ipei, salamat sa kabutihan mo. Ang gabing iyon 5 taon na ang nakalipas ay aksidente. Hindi ko kailangan ng responsibilidad mo. Bukod pa, hindi na ako naniniwala sa pag-ibig. Lalo na sa kasal. Hindi ka naniniwala sa pag-ibig o hindi mo lang talaga kayang bitawan. Si Helen Su. Huwag kang titingin. Malapit na itong matapos. Siguradong magugustuhan mo. Wow! Paano mo nalaman gusto ko ang mga alitap-tap? Saan galing ito? Kung ano ang gusto mo. Kahit ang buwan sa langit, kukunin ko para sa'yo. Xiaozi, ang mga alitap-tap na ito ay ipinadala ko sa pamamagitan ng eroplano at inalagaan sa greenhouse ng 3 buwan. Nais kong ibigay sa'yo ang lahat ng kagandahan sa mundo. 5 taon na pagsasama. Ang pagmamahal ko kay Helen Zhao ay nasa butot laman. Hindi malilimutan, ngunit hindi ko inasahang ito'y isang malaking pagkakamali. Nagdala ako ng lobo sa bahay. At naging dahilan ng kamatayan ng aking mga magulang. Ngayon, aalisin ko ang pagmamahal na ito. Ang sakit nito ay 1000 beses na mas matindi kaysa sa inaasahan. Dapat mamatay si Helen Zhao. Hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal mo. Wenxie, huwag mong parusahan ang sarili mo sa kasalanan niya. At huwag mong isara ang lahat ng pintuan patungo sa liwanag. Wenxie, ang pagpapakasal sa akin ay hindi pagkakagapos. Ito ay bagong simula. Hayaan mo akong protektahan ka at samahan ka sa paglalakbay. Pakakasalan mo ako, ang presidente ng Pay Corporation, isang babaeng iniwan at may asawa na. Ang halaga nito ay napakalaki para saan? Ang aking pasasalamat. O itong sirang katawan ko. Hindi ko hayaang maliitin mo ang sarili mo ng ganito. 5 taon kitang hinanap. Kung hindi ka naniniwala na ako ay tunay, maaari akong kumuha ng abogado ngayon at gumawa ng kasunduan. Kung sakaling ako, si Pie, ay magtaksil sa'yo, o gumawa ng anumang bagay na magpapahirap o magpapalungkot sa'yo, ang lahat ng shares at assets ng Pay Corporation ay mapupunta sa'yo, Wenxie, at ako ay lalabas ng walang dala. Ginagawang pusta ang kumpanyang nagkakahalaga ng bilyon, Ipei, ang pagpapadala sa damdamin. Ay hindi dapat gawin ng isang negosyante. 3 araw na, walang kahit isang mensahe mula kay Wenxie. Noong nag-away kami, kahit gaano siya kagalit, hindi siya lalampas ng 1 araw na hindi ako kinakausap. Ano kaya ang nangyari ngayon? Baka, nasaktan ka o talaga siya. Paumanhin, ang tinatawagan ay hindi maabot sa ngayon. Sobrang spoiled ko talaga siya. Bumalik na si Jihi. Hindi pa ba umuwi ang misis? Ang misis ay hindi pa umuwi nitong mga nakaraang araw. Akala ka o alam montag. Ano ang sinasabi mo? Hindi pa umuwi ang misis. Jihi, ang mga pagkaing inihanda ko ay hindi nagalaw. Walang gumalaw sa kwarto, baka nasa bahay ng kaibigan ang misis. Oh, sige, magtrabaho ka muna. 3 araw na, baka may nangyari kay Wenxie. Oh, desidido siyang umalis, hindi ko hahayaang umalis siya. Imbestigahan mo agad, gamitin ang lahat ng koneksyon. Kailangang mahanap si Wenxie, ngayon din. Bilis, habang nasa baba ang yaya, tayo na dahan-dahan. Anong ginagawa mo? Pasok ka na, tulungan mo ako. Bahay mo ito. Magaling ka talaga sa trabaho, Boss Wen.
Sa buong buhay ko, ito ang unang beses na gumawa ng ganitong teknikal na trabaho. Parang sa pelikula lang tayo, ano? Mga partner na liway. Tigilan mo ang biro, wala na tayong oras para sa mga kalokohan. Yung bunton, hanapin mo. Yung mga package na hindi nabuksan itong mga nakaraang araw, nandiyan lahat. Aling Vang. Sigurado ka ba? Hindi talaga umuwi si Mrs.? Kahit tawag, wala? Talagang hindi umuwi. Pala, mre. Yung mga importanteng sulat ng kumpanya at ilang padala nitong mga nakaraang araw. Naivan ka USA study room. Parang, May international package si Mrs. Makapal na sobre ng mga dokumento. Titingnan ka o. Nahanap ko na. Ito yun. Nako, bumalik si Helen Sao. Parang may. Yung Hilo NG4 etc. Baka naman sobrang miskao lang siya. Guni-guni lang. Bilis, lumabas na tayo. Umalis na siya. Kanina sa panic. Hindi ko sinasadya na yakapin kang ganun katay. Pero, pwede rin namang sinadya mo. Hintayin muna nating umalis si Helen Sao bago tayo mag-usap. Kung lalabas tayo ngayon, baka tayo makita. Sige, ikaw ang bahala. Ikaw ang commander. Nandito pa rin lahat ng gamit. Mukhang si Chiaotzi lang ay nagsiselos kay Wan King. Nagtatampo lang at naglayas. Oy, Hoy, Mr. He. Sumasakit ulit ang dibdib ng misis mo. Umiyak na naman. Puntahan mo na siya sa ospital. sabi naman is last check up. Okay naman siya. Bakit sumasakit ulit? Nasaan ang doktor? Baka may trauma si MRS. Umiyak siya at gustong makita ka. Sige, pupunta na ako. Su Wan King, walang katapusan. Umalis na siya, safe na tayo. Alis na ba tayo? Helen Sao, panahon na para tapusin ang 5 taong panlolokong pag-aasawa na ito. Wenxi, alam mo na ba ito noon pa? Simulat sa pool ang pag-aasawa ni Helen Su sa'yo. Isang bitag lang, isang masinop na plano para agawin ang Wen Group. Isang mainat na dinisenyong panloloko. Paano mo nalaman? 5 akong taong naghanap sa'yo, Wenxi. Sa 5 taong iyon, sapat na para malaman ko ang maraming bagay. Kasama na kung paano nagplano si Helen Su para magdroga. Paano siya nagpanggap, paano kanya niloko para sa peking kasal. Paano niya unti-unting kinain ang Wen Group at pati na rin ang aksidente ng magulang mo. Alam ko, yung gabing iyon sa bodega, si Swan King. Sinabi na sa akin ang lahat. Bawat isa. Bawat detalye. Kaya dapat mong tanggapin ang aking alok. Wenxi, kung kasama mo siya, puro sakit at panlilingan lang ang makakamit mo, bakit hindi mo bigyan ng sarili mo? Ng isang pagkakataon? Bigyan mo rin ako ng pagkakataon na tulungan ka. Na makatayo sa tabi mo ng may karapatan at mabawi ang lahat ng sayo. Wenxi, ako si Helen Zhao ay nanunumpa, na ikaw lang ang mamahalin ko sa buhay na ito. Anuman ang mangyari. Magpakailanman kitang mamahalin at poprotektahan. Pakakasalan Montag pa ako? PA. Lubos akong nagpapasalamat sa pagligtas mo sa akin. At sa nararamdaman mo para sa akin, ngunit wala na akong anuman ngayon, sira ang pangalan. Puno ng puot, ano ang pakay mo sa pagpapakasal sa akin? Ang posisyon bilang asawa ng presidente ng Pay Corporation, maraming nagnanais nito. Bakit ako? Para sa iyo. At sa P Corporation, walang pakinabang at hindi ako isang bulaklak na walang karanasan. Na napakabata na dahil sa murang pag-amin at pangako mo, ay agad akong sasabak. At sa huli ay masasaktan lang. At saka, sa palagay mo, may pusa bang hindi nangingisda? Kayamanan, kagandahan. Iba't ibang tukso, Ginoong Pay. Masasiguro mo bang hindi ka magbabago? Wenxi, maliit na maliit ang tingin mo sa akin.
Sa aking katapatan sa'yo, ito na ang huling beses kong sasabihin. Kung hindi ka naniniwala, maaari akong kumuha ng abogado ngayon din gumawa ng kasunduan na kung sakaling ako si PA ay magtaksil o gumawa ng anumang bagay na makasasakit sa'yo. Ang lahat ng shares at ari-arian ng Pay Group Global Trade ay mapupunta sa iyo, Wency, at ako ay mawawala ng lahat. Lalabas na walang dala. Ang kasunduang ito ay may pinakamataas na bisa sa batas. At agad itong magkakabisa. Wency, sapat na ba ang katapatan at gapos na ito? Para mapanatag ka at maglakas loob. Naibigay mo ang iyong sarili sa akin kahit minsan bigyan ng sarili mo ng pagkakataon na muling ipanganak. CJ, Pumayag ka. pero may kondisyon ako. Una, tulungan mo akong gawin ang Gwen Corporation kay Helen Zhao. Pangalawa, tulungan mo akong alamin ang katotohanan sa pagkamatay ng aking mga magulang. Gusto ko mapanatag ang kanilang kaluluwa. Pangatlo, gagawin ko si Helen Zhao at Swan King na magdusa ng nararapat, masira ang pangalan at mawalan ng lahat. Kung magagawa mo ang tatlong kondisyong ito, pakakasalan kita. Hindi. Nagbago ka na ng isip. Wency, tutulungan kita, gagawin ko ang lahat. Kahit ano pa ang mawala sa akin, pero ang pag-aasawa. Hindi dapat maging isang malamig na transaksyon. At hindi rin dapat maging pambayad sa paghihiganti. Pakakasalan kita. Dahil mahal kita. Gusto kitang protektahan, gusto kong makasama ka habang buhay. Tungkol sa paghihiganti at pagbawi sa Wen Group, karapatan mo yan. PA, ang tanga mo talaga. Kung ganon, Boss Wen, ang ating partnership ngayon ay natapos na. Magandang partnership. Helen Zhao, ang 5 taon mong kasinungalingan. Kasi 5 taon sinungalingan. Ay tuluyan nang natapos. Sa susunod nating pagkikita, ay simula na ng iyong pagbabayad. Itong walang katapusang Swan King. Xiao 11, saan ka pupunta? Parang may, akong nawawalang importante. Vin 11. Alam kong nagtatampo ka pa sa bahay. Lumabas ka, huwag kang mag-arte. Hindi ka na bata. Pag-alis sa bahay at pagpapakawala. Kahit gaano ka mag-arte, dapat may limitasyon. Vin 11. Ano ito? Itinapon niya lahat ng gamot, baka nalaman niyang nasa gatas. Hindi. Imposible, napakasekreto K.O. Hindi. Imposible. Mahal na mahal ako ni Xiao Qi, para magkaanak kami. Tiis siya sa pag-inom ng gamot araw-araw. Paano niya? Paano niya gugutin ang litrato natin? Nagtatampo lang yan. Sinasadya niya lang akong galitin. Tumunog ang cellphone ni Xiao Qi. Alam kong ayaw niyang iwan ako. Cellphone ni Xiao 11. Anong tako? Wala naman si Vin 11. Noong pinatay ko ang magulang niya sa aksidente, ang buong kumpanya ay nasa akin na. Kailan niya kinuha yun? Hindi hangin yung nasa opisina noon. Zia, kasalanan ko ngayon, nasaktan ka. May problema. Vin 11, ano ba? Kahit ayaw mo, hindi kailangan. Alam na pala niya. Kaya pala, parang ibang tao na siya. Parang ibang tao na siya. Hindi pwede, talagang hindi pwede. Hindi ko hahayaang umalis si Wency sa akin. Makinig, gamitin lahat ng paan, black market, pribadong detective. Traffic cameras, kahit hukayin ang lupa. Dapat mahanap ninyo si Wency. Kung buhay, makita. Kung patay, makita rin. Opo, boss he. At saka, may bagong balita. Ang NY Group, isang top international conglomerate, ay naghahanap ng bagong strategic partner sa Tay City, kasama ang Wen Group, sa listahan ng mga inimbitahan. NY Group, ang kumokontrol sa daan-daang industriya sa buong mundo, na kapag nagalik, yayanigin ang Wall Street. Inimbitahan nila tayo, totoo ito.
Boss He, ito ang perpektong pagkakataon para makapasok sa top international circle. Maganda, napakaganda. Sabihin mo kay Assistant Su, hindi. Sabihin mo kay Isu, maghanda ng buong puso. Gamitin lahat ng resources ng grupo, anumang halaga. Dapat makuha ang partnership sa NY. Kapag nakuha na ang partnership sa any group at makuha ang natitirang 10% ng shares, kahit anong gawin ni Xiao Zi, wala na siyang magagawa, kundi sumunod sa akin, kasama si Wan King, para maglingkod sa akin. Hindi pa sapat. Nitong 5 taon, si Helen Zhao ay halos kinain ang pundasyon ng Wen Group. Kailangan nating makahanap ng mas malubhang kahinaan. Hindi pa ganap na gumaling ang katawan mo. Hindi mo kailangang magpakahirap. Ako na ang bahala kay Helen Zhao. 5 taon akong wala sa negosyo, malaki na ang agwat ng impormasyon. Kailangan kong mabilis na makabalik para sa tamang panahon. Para makapagbigay ng malubhang suntok. Hindi pwedeng palagi kang umaasa sa akin. Maganda, ito ang boss Wen na kilala ko. Sabihin mo, anong kailangan mong tulong? Strategic analysis. O financial gap o ito. Overseas project. Katiwalian. Yanan. Nakalimutan kong sabihin si Helen Zhao ay parang baliw na naghahanap sa'yo. Iniwan niya ang kumpanya kay Swan King, sabi nila. Para sa partnership sa NY Group, nagpapakahirap. Gaano ba siya ka-concern sa'yo? May konti ka bang naawa? Concern? Ang concern niya ay ang AT Group na parang tabang baboy. At ang mga shares na malapit nang makuha. Isang manloloko na nagpanggap ng 5 taon na may malalim na pagmamahal. Walang kwenta ang concern niya. At saka, may malalim pa kaming galit. Hindi pa nababayaran ang utang na dugo. Paano ko siya mapapatawad? Wanxie. Ako. Boss Pai, ito po ang hinihing ninyo. Tungkol sa pagpapakidnap ni Swan King at lahat ng ebidensya ng pananakit kay MS. Patunay ng flow ng pera at ang salaysay ng mga contact person. Tinutulungan pa rin niya ako sa mga to. Para sa kontrata o kaya. Wanxie, ano ang balak mo? Pakipadala mo nga ito. Ng anonymous kay Helen Zhao. Kung sabi mo nga na concerned siya sa akin, gusto kong makita. Kung sa pagitan ng AT Group at ni Swan King. Sino ang pipiliin ni Helen Zhao? Wan King, ang ganda ng opisina mo. Ang bait ni Boss He is ayaw. Wala akong magawa. Gusto lang ni Lin Zhao na ibigay sa akin ang pinakamaganda. Ang posisyon na ito, sa akin din mapupunta. Oo nga pala, banking. Narinig ko na missing si Wensi. Nababaliw na si Boss He sa paghahanap sa kanya. Ano? Missing Sie wen elf? Ayos. Swerte K.O. Humph. 5 taon ko siyang pinagsilbihan. Para lang sa sandaling ito. Kapag nakuha ko na ang partnership ng Wen at NY. At malapit nang matransfer ang shares. Sie Helenju? Humph. Hakbang lang siya para umangat ako. Narinig K.O. Hindi na nga pinapansin ni Boss He ang company. Abala siya sa paghahanap sa kanya. Huwag kang maniwala sa tsismis. Nagpapanggap lang si Lin Zhao sa board. Ang pinakamahalaga sa kanya ay ang partnership ko sa NY. Hindi magtatagal. Ako na ang tunay na MRSH. O hindi. Ang tunay na queen ng Wen Group. Su Van King. Ano ba yung pinagsasabi mo? Ang posisyon ng MRSH, para lang kay Vinelf. Boss He, alis na ako. Ulitin ko, ang posisyon ng MRSH, para lang kay Vinelf. Kuya Linju, natakot ako. Nagkukwentuhan lang kami ng kaibigan ko. Biro lang. Huwag kang mag-alala, hindi siya magsasabi sa iba. Biro lang. Ito, biro rin ba? Kuya Lin Zhao, asawa, pakinggan mo muna ako. Fake ang mga litretong ito, siguradong edited. May nagbabalak na sirain ako, gustong sirain ang relasyon natin. Si Wensi, sigurado ako, siya ang may gawa nito. Swan King, ang lakas ng loob mo. Wala namang alam si Wensi. Inalis ko na sa kanya ang kakayahang maging ina. Paalang mapanatag ka. Ano, hindi ka PABA kontento? Gusto mo pang ipatarget siya? Gusto mo ba siyang sirain ng tuluyan? Ako? Helenju. 5 taon na. Araw-araw akong parang daga sa kanal. Pinapanood kayong magpakilig ni Wensi, pinapanood ko ang lahat.
na nagbibigay ng blessings sa inyo. Nagkamali lang siya sa pagharang sa daan ko. Ako ang legal na asawa mo. Ako ang kasama mo sa hirap. Bakit siya ang nag-enjoy ng lahat? Bakit ako ang kailangang mabuhay sa dilim? Bakit? Binigay ko na sa iyo ang pinakamahalagang pangalan. Hindi ka pa rin kontento. Sobrang disappointed ako sa iyo. Bukas, ipapadala ng abogado ko ang divorce papers sa iyo. Dahil kay Wency, maghihiwalay tayo. Nitong mga nakaraang taon, ilang bises na akong ininsulto sa kumpanya. Sinasabi nilang kabit lang ako ni Helen Zhao. Ang dami kong sinakripisyo para sa'yo. Hindi pa ba sapat ang pagtitiis ko? Nawavala lang si Vin Elfen ngayon. Ito na lang, iwan mo na ako. Wala itong kinalaman kay Wency. Ako ang may kasalanan. Sabihin mo na lang kung ano ang gusto mong compensation. Pera, bahay o. Kompensasyon? Ang hirap at kahihiyan na dinanas ko. Ang mga luha at kabataan kong nasayang. Paano mo ito mababayaran? Pera? Mabibili ba ng pera ang lahat ng nawala sa akin? Tama na, Su Van King. Kailan ka pa natuto na maging katulad ni Wency? Nag-inarte ka, magdahan-dahan ka. Ako ang naginarte. Minahal Montag na bi Asia? Nagbago ka na bi a? Suan King, nawawala ka na sa sarili mo. Nawawala na ako, ikaw ang nagpabaliw sa akin. 5 taon na ang nakalipas. Sinabi mo maghihiwalay tayo kapag nakuha mo na ang shares ng Wen family. Ngayon, malapit nang magtagumpay ang lahat. Pero itataboy mo na ako. Ano ako sa iyo? Piraso lang sa chest na itatapon pagkatapos gamitin. Helen Zhu, sabihin ka o sa iyo, imposible. Tumahimik ka. Zinaktan Montag ako. Sage, suntukin mo ako tulad ng pagsuntok mo kay Wency. 9 na palo, ikaw mismo ang gumawa, dugo ay nagkalat sa sahig. Sumisigaw pa siya ng pangalan mo, Lin Zhao. Huwag mo nang ulitin. Ak, Noon, nabulag din ako sa'yo. oo. Ano naman? Para sa kanya, ikaw ang may gusto ng diborsyo. Pwede, ibigay mo sa akin ang 25% ng shares mo sa Wencor. Kung hindi, Isisiwalat ko ang peking kasal at lahat ng ginawa mo. Sasabihin ko sa kanya, tapos kayong lahat. 25%? Gusto mong kontrolin ang kumpanya? pagkatapos ng 1 buwan, makakakuha ka pa ng 10%. Anong kinakatakot mo? Sino ba talaga ang may control sa kumpanya? Sino ang nagpapatakbo? Alam mo lahat. Nagbabanta ka sa akin, Suan King? Ang kulit mo, kung ganoon, hindi ka na pwedeng manatili. Gamitin natin ang buhay mo para magbayad kay Wency. Helen Zhu, Para kay Wency, ginawan mo ako ng ganito. talagang ganyan ka, walang puso. Hindi pwede. Hindi pa akin ang kumpanya at shares, hindi ko dapat siya galitin ngayon. Kuya Lin Zhao, nagkamali ako. Natatakot ako na mahulog ka kay Wency. Mahal na mahal kita kaya nawala ako sa sarili. Nasaktan ko siya. Kuya Lin Zhu, patawarin Montag ako, please? Balik tayo sa dati, kontrolin natin ang Wencor. Labanan natin siya. Kung ganyan ang iniisip mo, mabuti. Kuya Lin Zhu, Ang tagal mo nang hindi dumadalaw sa akin, hindi mo ba ako miss? Si Wan King ay palaging masunurin, hindi na siya magiging katulad. Ni Wen Elf na puro drama. AME, lalaki talaga, hindi nagbabago. Kuya Lin Zhu, Susundin ko na lahat ng sinasabi mo, patawarin mo ako, please. Ito na ang huli, kapag nakita natin si Wency. Patawarin mo na lang siya, huwag na ulit. Wency, Helen Zhao at Suan King ay bumalik sa inyong bahay tahanan. Mukhang nagkamali ako, sobra kong inisip ang pagmamahal niya sa akin. Ingat sa paglakad. Huwag kang titingin. Ano yan? Ang sikreto-sikreto. Si. Gusto Montag? Lin Zhao, ito. Xiao Elf, simulan gayon. Ito na ang ating tahanan, tahanan ko at tahanan mo. Si Yaoxi, nandito ako. Ilang taon na ako sa negosyo, wala akong hindi naranasan. Para lang sa isang lalaki, hindi naman ganoon. Huwag kang mag-alala. Mabuti naman. Oh, nga pala. 1 buwan na lang si Helen Zhao. Makukuha na niya ang lahat ng shares. Kailangan kong pigilan siya agad.
Babawin ko ang kumpanya at para mapakalma ang aking mga magulang sa kabilang buhay. Mapapanatag. Tutulungan kita. Pero bago yan, kailangan mong magpa-check up ulit sa ospital. Kailangan mong gumaling muna bago mo sila labanan. Hindi ba? Sige, susundin kita. Huwag mong kalimutang maglagay ng gamot at huwag babasain. Ano iyon? O, mauna ka sa maliit na hagin, hintayin mo ako. Sasabihin ko lang kung tawag, susunod ako sa'yo. CJ. Boss He, may balita na nasa ospital ang misis. Dalhin mo ako roon agad. Ang likod na ito. Xiao Tzi, sa wakas nakita. Zenoka? Pasensya na, nagkamali kami ng pagkakilala. Hindi pala si Xiao Elf. Ano ba yan? Sana kaya siya pupunta? Pasensya na, Boss He. Baka dahil sobrang pareho ang likod. Kaya nagkamali ang nagbalita. Si Aoxy. Boss He. Baka mali ang narinig ko. Bakit siya nandito? Wanxie. Hindi mo na kailangang magtago sa susunod, nandito ako. Hindi mo kailangang matakot sa kanya. Ate. Ikaw at ako, nandito tayo. Hindi ka ba natatakot na biglang bumalik si Boss He? Pwede siyang humanap ng babae. Bakit ako hindi pwedeng humanap ng lalaki? Et Zaka. Abala siya ngayon sa paghahanap kay Wensi. Hindi talaga siya pupunta dito. 5 taon mo na akong sinusundan. Bakit ganito ka pa rin takot? Paumanhin, ang tinatawagan ninyo ay hindi maaring maabot sa ngayon. Vin Elf, lumaki ka na pala. Tingnan natin. Kung gaano katagal mo kaya hindi umuwi. Buti na lang, may wanching na masunurin. Van King. Pumunta ka na sa banyo. Van King, nasa bahay ka ba? Bakit mo ako hindi pinapansin? Baby. Masyadong mataas, natatakot ako. Hindi ako makakatalon. Ayos lang, damo sa baba, hindi ka mamamatay. Signa, makinig ka. Hindi talaga kaya. Signa, mabait ka. Sige, dagdagan ko bayad mo sa susunod. Hey, Bilis, bilis, bilis. Van King. Kuya Linju, bakit ka nandito? Natutulog ka. Ang dami ko ng tawag sa iyo. Hindi mo ba narinig? Kuya Linju, baka kasi kinain ka o yung sleeping pills. Masyado akong mahimbing. Dumating ka rin, namiss kita. Nakuvating lang ako. Wan King, hindi pa ako kumakain, lutuan mo ako ng pansit. Oo. Honey, tikman mo, honey, gagawa ko ng cup para sa iyo. Honey, Nagulat ako. bakit ngayon ka lang umuwi? Ginawa ko paborito mo. Sopas na may isda, upo ka na. Xiao Elf. Nasaan ka na ba talaga? Helinsaw, kumakain ka na. Nag-iisip pa ng iba pagkatapos ko ilipat lahat ng shares. At makipag-ugnayan sa NY Group. Sa oras na yun, ikaw na ang lalapit sa akin. 5 taon kang wala sa negosyo, tuturuan kita. Tungkol sa core projects ng NA Group para madali sa'yo.
Ang generous mo, Boss P. Hindi ka ba natatakot na ilalabas ko ang mga sekreto? Isang piraso lang, milyon-milyon ang halaga. Kung gusto mong ibenta, Boss Wen. Ako na bahala sa buyer, hati tayo sa commission. Boss Pay. Yun pala, ganito siya kapag seryoso. Si Boss Pay, hinawakan ang kamay ito. Unang business ko, makita. Ang lambot pala ni Boss Pay sa babae. Tiyak na magiging future president siya. Kaya pala dati, ayaw niyang may lumalapit sa kanya. Anong nangyari? PE, parang may maling akala ang mga empleyado mo tungkol sa atin. Tungkol sa bagay ng finance. Hindi mo kailangang magmadali para itanggi. Dahil magiging isa ito sa pinakamatatalim mong sandata para mabawi ang Wen Corporation. Ano ang ibig mong sabihin? Green tea o black tea? Ayoko ng green tea. Lin Shuj, malaking balita. Ang presidente ng NY Group, ang Mr. Yozong fiancé, nasa Taichung ngayon. May fiancé pala SI Paye. Ito ang pagkakataon natin. Kahit ano pa ang naging ugali ni Pei noon, ngayon may kahinaan na siya. Basta't mahawakan natin. Ang fiance na ito, madali na lang ang pakikipag-collaborate sa NY. Magandang ideya ito. Pero hindi natin alam kung sino siya. Paano tayo magpapatuloy? Nagpadala ako ng invitation sa lahat ng kilalang tao sa Taichung. Sa pangalan ng charity gala. Ang Mr. Yozong fiancé na ito. Tiyak na kasama rin. Kunin ang NY. Ang Wen Corporation ay magiging matatag. Wang King, ikaw talaga ang aking mabuting asawa. Para sa kinabukasan natin, Lin Choj. Boss Pay, ito ay pinadala ng Wen Corporation. Espesyal na binigyang diin na sana'y dumalo ka. Ang inanyayahan ay ang fiance ng presidente ng NY. Alam na ng Wen Corporation ang identidad ko. Hindi, ang gusto nilang anyayahan ay ang finance ng NA Group. Ang taong may ganitong identidad lamang. Ang ganda pala ng pangalang ito. Kaysa maghintay ng walang kibo, mas mabuting tayo ang umatake. Boss P, hiramin ko muna ang pangalan ng iyong fiance. Walang problema, finance. Pwede bang samahan mo ako sa pag-arte ng drama na ito? Sabik na akong makita ang kanilang mga mukha kapag nabigo ang kanilang mga pangarap. Sige, sabik na rin ako. Naku, Assistant Su, ang kwintas mo. Ito ba yung tips itios na pinili ni Boss He sa aksyon sa pamamagitan ng Lighting the SKY Lantern. Balita ko, nag-record ito. Lin Sugi, ang mahal nito. Totoo ba ang sinabi ni General Manager Lee? Basta, tigasto Montag, maliit lang yan. Boss He, talagang labis ang pagmamahal niya sa'yo. Kahit young SI Miss, Wen, hindi kayang pantayan ka. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Assistant lang ako. Si Wency ang asawa ni He. Ang kwintas na ito, pakilala lang ni Boss He sa trabaho ko. Walang anuman. Assistant Su, napakamapagkumbaba mo. Nakakuha ka ng kasintahan ng presidente ng NY. Tiyak na matutuloy ang kolaborasyong ito. Sa pamamahala ninyong dalawa ng Wen Group, tiyak na magiging maayos ang lahat. Ang huling kumpanyang nakipagtulungan kay Boss Pay. Naging pampubliko, sana huwag kaming kalimutan pagdating ng panahon. Pareho tayong makikinabang, totoo. Kapag magkasama si Boss He at Assistant Su, talagang bagay na bagay, kung hindi lang dahil kay Wency. Assistant Su, matagal ka ng asawa ni He. Huwag kang magsalita ng ganyan, magagalit si Kuya Lin Chao. Van King, ang tagumpay ng kolaborasyong ito, salamat sa'yo. Dumating ang kasintahan ng presidente ng NY. Vin Elf, Paano siya? Wency, sa kritikal na panahon ng kumpanya. Nandito ka para manggulo. Xiao Tzi, saan ka napunta? Hindi mo alam. Gaano ako kahirap na naghahanap sa'yo. Hindi ito lugar pa sa'yo. Halika, umuwi na tayo. Abala si Boss He sa pagsasama sa babaeng mahal niya. Nag-ibigan, may oras ka pa para hanapin ako, nakakataba ng puso. Babeng mahal. Hindi ba si Wency ang asawa ni Boss He? Xiao Tzi, malaking pagkakamali yon dati sa opisina. Lasing ako. Tumulong lang si Assistant Su sa akin. Miss, may mahalagang usapan kami ni Boss He. Wala kaming oras para sa kalokohan mo. Umalis ka na. Huwag mong hadlangan ang kolaborasyon namin sa NY. Sino ka ba para magsalita sa akin ng ganyan? Ikaf. Xiao Shi.
Ilang taon ka nang walang pakialam sa kumpanya? Ilang taon ka nang walang pakialam sa kumpanya? Hindi mo naintindihan. Ayan Montag na kami ni banking, umuwi ka muna. Pagkatapos naming matapos. Bakit ako aalis, Helinsu? Mukhang hindi mo naunawaan ang sitwasyon ako. Ang kasintahan na pinagsikapan ninyong mapalapit ng presidente ng NK Group. Hahaha, ikaw ang kasintahan ni Pei. Pakinggan ninyo, isang babaeng naging housewife sa loob ng 5 taon, na pinalayas sa bahay. Nagkukunwari pa na kasintahan ni Pei. Vin F. May hangganan din ang panaginip mo. Hindi mo nga alam kung saan nakaharap ang pinto ng NY. Mas marami akong alam kaysa sa isang katulad mong assistant na nakaangat sa masamang paraan. Mas marunong ako. Nabaliw na ba si Miss Wen sa sobrang stress? Nagkukunwari pang kasintahan ni Pi. Tama. Nakakahiya talaga ang isang matandang nag-inarte dahil sa selos. Mahalaga ang collaboration na ito para sa kumpanya. Huwag kang mag-arte dito. Guards, pagod na ang misis, ilabas ninyo siya. Sino ang may lakas ng loob? Tigilan niyo, sino ang may lakas ng loob na galawin ang misis ko? Mises. Xiaoxi. Sino itong lalaking ito sa panahon na nawawala ka? Kasama mo ba siya palagi, ikaw? Helinsao, kung gagalawin mo pa siya. Gagawin kong hindi na makagalaw ang kamay mo. Ikaf lang. Isang lalaking umaasa lang sa sustento ni Wensi. Nagmamalaki pa sa harap ko. Helinsao, sa tingin ko, ang pagpapanggap mo at ni Assistant Su, ang tunay na nakakahiya. Silo lang yan, lambingin Montag lang. Huwag kang magtampo. Kahit magalit ka sa akin, yung altar ng mga magulang. Hindi mo na rin ba sila papansinin? Tumigil ka, hindi mo karapat-dapat banggitin ang mga magulang ko, hindi sila. Brother Lin Xiao, tingnan mong mabuti. Nawawala si Wensi, kasama nitong lalaking ito. Nagtataksil na siya, hindi mo pa alam. Hindi mo pa alam, ginagago ka lang. Huwag mong malaman ni Helin Xiao na ako ang nagsabi ng totoo tungkol sa aksidente. Kayong dalawa, napakawalang hiya. Helinsao, tingnan mong mabuti. Ang pangalan sa marriage certificate mo, ako ba? May relasyon ba tayo? Xiao Tzi, ano ang pinagsasabi mo? Katok. Tingnan mong mabuti ang legal na kinikilalang Enrethe. Siya si Swan King at ako. Wensi, siya ang gumamit ng peking marriage certificate. Tangang 5 taon na akong niloko ng isang tanga. Naku, marriage certificate. Ang asawa ay si Swan King, ang babaeng si Wen. Totoo, 5 taon akong naloko sa kasal. 5 taon, pera at katawan, ninakaw niya. Nagpanggap pa siyang mabuting asawa. Binigay na ni Wensi ang kumpanya sa kanya. Ang itim ng puso mo. Wensi, gusto mo bang magkasira tayong lahat? Kung ipagpapatuloy mo to, wala kang mapapala. Sinabi ko na kapag hinawakan mo siya ulit. Hindi mo na mayangat ang kamay mo. Umalis ka. Sino ka ba para pigilan ako? MGA God, ano pang hinihintay ninyo? Itaboy niyo ang gulo-gurong lalaki at baliw na babaeng ito. Palayazin New Zila. Teka, parang pamilyar siya. Zipaye Bea yan? Ang CE ng NY, si Pei. Imposible, Ito. Ito ay tiyak na body double lang ni Wensi. Boss Pai, SI Assistant Lin. Siya talaga ang CE ng NY. Wala na, si Helin Zhao ngayon. Ay sumalpok sa peder. Ayang kaya siyang durugin ng NY. Parang langgam lang. Ngayon, Bossy, akala mo ba nag-arte pa rin ako? Hindi, wala na. Kuya Lin Xiao, paano na ang kumpanya natin? Mga kasama, hayaan niyo akong magpakilala ng maayos. Si Kimel Wensi ay hindi lamang ang aking nobya, kundi ang magiging asawa rin ng CEO ng NA Group. Sa mga susunod na araw, sana'y suportahan niyo siya. Siyempre, Boss Pei, huwag kayong makalala. Ititigil ko na kaagad ang lahat ng pakikipag-ugnayan kay Helin Zhao. MS, Lin, kayo as si Boss Pei ay talagang bagay na bagay. Parang ginawa ng langit. Helinsao, sa totoo lang, ang pagkikita namin ni PA ay dahil sa inumin mo.
Ibinigay mo sa akin 5 taon na ang nakalipas. Ano? Ang lalaki noong gabing iyon. Ikaf pala? Salamat, Bossy. Dahil sa masamang hangarin mo, naging mabuti ang resulta. Xiaozi, lahat ito ay malaking pagkakamali. Alam kong mahal Montag PA ako. Magsimula tayong muli, okay? Tigilan mo na ang nakakadiring pag-arte mo. Helen's How, Suwan King. Bibigyan ko kayo ng 3 araw. Sa loob ng 3 araw, ibigay nyo ang Wen Group. At lahat ng shares, o gagawin ko kayong kahihiyan sa buong mundo. Mabubulok sa kulungan. Anong gagawin natin, Brother Lin Xiao? Wala na tayong natira. Anong kinakatakot mo? Basta maayos natin ang board of directors, mga matatandang siliyang iyon, ang kumpanya, ay nasa ating mga kamay pa rin, ang mga shares. Ang shares ay hindi makakatakas. Kapag nakuha na ang shares, ililipat ko lahat. At itatapon ka, tangang ito. Helen Zhu, hintayin Montag. Uminom ka ng tubig. Congratulations sa'yo. Unang hakbang ng paghiganti, napakaganda. PA, salamat. Wensi, ako. Helen's How, emergency meeting ng shareholders. Kailangan ko pumunta ng alas 10. Kailangan mo ba akong samahan bukas? Hindi na. Gusto kong labanan ang labang ito mag-isa para makita ko kung anong mga kalokohan pa ang kaya nilang gawin. Dapat alas 9 ang meeting, alas 9:40 Y5 na ngayon. Nasaan si VNF? Hayaan ba nating naghihintay ang mga directors? Ito ba ang attitude niya sa pagbabalik sa kumpanya? Tama ka. 5 taon na siyang wala, pero ang yabang pa rin niya. Sa tingin ko, kailangan pa rin natin si Boss He. Isang housewife lang, anong alam niya sa negosyo? Sa totoo lang, si Boss He ang naghirap para sa kumpanya. Dapat siya ang italaga ng board of directors. Si Wensi, bumalik na lang siya sa kusina. Tama. Mga directors, nakalimutan niyo na ba na ang kumpanyang ito ay Wen? MS. Wen, 5 taon ka nang wala, 5 taon. Marami nang nagbago sa negosyo. Hindi na ito katulad ng dati. 5 taon, napakatagal, sapat para makita ko kung paano sinira ng mga uod ang Wen Group. Ang gintong pangalan nito, puno na ng butas. VNF, anong sinasabi Montag? 5 taon. Sapat na para makita ko ang mga nagawa mo. Ang core team, 45% ang attrition rate. Mahigit 1 bilyon ang ninakaw, hindi pa kasama ang mga illegal na transaksyon na nagpalubog sa kumpanya. MS. Vin. Puwede kang maging HR President, pero Mr. Lee. Pag-isipan mo ito, pero kung kaya mong makipagdeal. Sa su-family ng Taicheng, kung magagawa mo ito, lahat kami sa board, susuportahan ka bilang President NG Grupo. Ang Su family ng Taicheng. Alam ng lahat, yan ay isang matigas na butong mahirap nguyain. Sa industriya, kilala si Lolo Su sa kanyang matalas na paningin. Mas matigas pa ang ulo niya, Wensi. Kung kaya mong nguyain ang butong ito, Ako si Suwan King. ang unang magpapakumbaba sa'yo, HMP. Hintayin mong masiraan ka ng bite. Tama si Laoli, gawin natin. 2. Tama, tama. Boss Wen, ipakita mo sa amin ang iyong kakayahan. Ang pamilya Su ng Taicheng, itong hamon, ako si Wenxi. Tinatanggap ko. Si Lolo Su ng Taicheng. Huwag sa landscape paintings ni Xu Fengmian. Ngayon, ang pain and crane na ito, sigurado kong makukuha. Boss Wen, mamaya. Tahimik lang akong magiging supportive sa'yo. Kapag kailangan mong mag-bid, kindatan mo lang ako. Oy, hindi bat si Miss Vane. At ang kanyang bodyguard, ang swerte naman. Oy, Gwen 11. Bumalik ka sa akin, ang mga nakaraan. Pwede nating kalimutan. Ang kumpanya, ang shares. Pwede tayong magsimula ulit. Helen's How, mukhang may sakit ka. Gusto mong bilhin ang painting ni Xu Fengmian para mapasaya si Lolo Su. Hangga, nandito ako. Hindi Montag, tumakukuha. Ngayon, gagawin kitang kavava. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Hindi ka dapat nagsasalita sa harap ko. Magsisimula na ang auction, Xiaoxi. Huwag mong sayangin ang mood mo sa mga basura.
Tara, Ngayon, ang pinakahihintay na item, ang masterpiece ng national painter. Ang huling likha ni Mr. Zufengmian. Pine and Crane, starting bid, 10 milyon, simula na. 15 milyon. 20 milyon, 30 milyon. 40 milyon. 50 milyon. Woo, nag-away ang dalawang to, ang init ng ulo. Parehong determinado, mukhang hindi magpapatalo. Magandang palabas to. Hindi ang stroke at ang pag-turn ng brush. Ang detalye ng texture ng bato halatang peke. Ang stroke ni Xu ay malakas at natural, ang painting na ito. Hindi tunay, peke to. si Auxi. Ay, mukhang nashtok si Miss Wan, baka. Ginamit ang credit card ni Boss Pay. Mahihirapan siyang mag-explain. Ang pagbili gamit ang pera ng lalaki. Kahit mabili mo, hindi yan tunay na kakayahan mo. And Xu, ang bibig mo ay mas madumi pa sa kubeta. Ang galing mo magturo ng magnanakaw habang ikaw mismo ang magnanakaw. Ikaw ang pangalawa, walang makakapantay sa'yo. Huwag mong kalimutan ang suot mo sa lieg at katawan. Ang lahat ng perang ginagastos mo galing sa pamilya namin. Ikaf. Tama na, banking. Alamin mo ang lugar. Auctioneer 8, ayon sa patakaran, humihiling ako na umakyat sa entablado. Para masusing suriin ang painting. Siempre puvede. MS. Wen, kayo po. Ha? Pwede rin siyang magsuri? Paano niya naintindihan to? Nagpapanggap, akala mo talaga eksperto ka sa sining. Titingnan ko kung paano ka bababa sa entablado mamaya. MS. When, may konklusyon na ba? Labis na pagsisisi. Kanina ay nagkamali ako ng pagtingin. Ang painting na ito, matapos masusing suriin ay tunay na orihinal. Walang duda, tunay ito, totoo. 20 milyon. Hahaha. Nakakahiya, kung hindi mo kaya, sabihin mo na lang. Nangahas ka pang manira ng orihinal na gawa ng maestro, napakababaw mo. Hindi ka karapat dapat. 100 milyon. Wow! 100 milyon. Talagang determinado si MS. Vin. 150 milyon. 200 milyon. 300 milyon. 1 bilyon. Banking, napapalit ka na ba? 1 bilyon. Halos lahat ng available na cash flow ng kumpanya ito. Kung itutuloy mo, kapag naubos ang pundo ng kumpanya, pareho tayong malulugi. Lin Chao, huwag kang matakot. Basta makuha natin ang painting na ito at mapasaya si Jisoo. Ang mga resources at proyekto ng pamilya, Su ay tuloy-tuloy na darating. Sa oras na yon, ano ang halaga ng perang ito? Sa panganib nagtatagumpay, ipagpatuloy natin, AMM. 1,2 bilyon. Wow, 1.5 bilyon. Si MS Suwanking ay nag-alok ng 1.5 bilyon. Mayroon pa bang ibang kolektor na magtataas? 1.5 bilyon, Isa. Hindi na ako sasali. Wednesday. Ang pera ay hindi problema. Piye, salamat sa'yo. Marahil tama ka. Baka hindi ko na kayang buhayin ang kumpanyang ito. Nahuli na ang isda. 1 bilyon at 500 milyon, pangalawa, pangatlo. Sold. Binabati kita, Miss Suwanching. Wensi, tignan mo, sana noon mo pa na-realize ang realidad. Ngayon, sumama ka na sa akin. Yung mga nakaraan na hindi maganda, hindi na kita pag-initan. Oi, Wen Elf, Sumuzuko Kana BA? Mukhang ang original na Zufengmian. At ang posisyon bilang presidente ng Wen Group, mawawala sa'yo. Kawawa ka naman, para kang asong walang bahay. Helen Sao, Suwan King. Binabati ko kayo, nakabili kayo ng magandang bagay sa halagang 1 bilyon at 500 milyon. Sana bukas, sa exhibition ni Old Man Su. Masaya pa rin kayo. PE, tayo na. CJ. Sir, tignan niyo po ang painting. Lumang bagay, maganda ang kalidad. PE, yung painting na iyon. Umalis ka. Ingat. Ang dumi-dumi, matandang pulubi. Security, Son Galing 2? Palayazin Nuo Agat. Suwan King, nang aapi ka ng matanda. Hindi ka ba natatakot sa karma? Salamat. Lolo, okay lang po ba kayo? Nasaktan po ba kayo? Okay Ling. Okay Ling.
Mabait kang bata, salamat. Ito, maliit na bagay na to, ibibigay ko na sa'yo. Hihe, bilang pasasalamat sa pagtulong mo sa aking matanda. Ay, Vin Elf, talo ka sa auction. Dito ka na lang nagpulot ng basura, pero itong pulubi. At ang kanyang kalat, bagay na bagay sa'yo. Tama na, Van King. Xiao Elf, bukas na ang birthday ni Old Man Su. Payo ko sa'yo, mag-ingat ka. Miss Sue, bantayan mo ang bibig mo kapag may nasabi ka pang isa. Masasamang salita, hindi ako mag-atubiling iparamdam sa'yo. Kung ano ang pakiramdam ng pagiging dukha. Paano ito nangyari? Ang legendary na mangosteen painting, napakahalaga. Itinuring ni Old Man Su na buhay niya, hindi niya ito ipinagkaloob kanino man. Paano ito? Nasa kamay ng isang matanda sa kalye. Lolo, saan niyo po nakuha ang mangosteen painting na ito? Mabait kang bata, hindi lang maganda ang puso mo, maganda rin ang mata mo. Sa totoo lang, ang apelido ko ay Tsu. Su, kayo po ba? Kayo po ba si Master Xu Fengmian? Xu Fengmian? Imposible. Vin Elf, nakahalutsinata ka na ba sa painting? Itong matandang pulubi. Paano siya maging Master Chu? Isang painting lang yan. Ang pagbibigay nito sa taong makakaunawa at magmamahal dito ay ang tanging hantungan nito. Hoy, batang babae. Ang taong may mabuting puso ay hindi pababayaan ng langit. Ang lawang ito ng mangosteen ay ipinagkakaloob ko sa iyo. Isang taong may kapalaran. Oh. Tingnan natin kung sino ang dumating. Hindi ba ito si MS? When na nabigo kahapon sa auction. Talaga bang balak mong? Gamitin ang kayamanang ito na hukay mo sa basurahan. Bilang regalo kay Lolo Su sa kanyang karawan. Wan King, huwag mong sabihin yan. Ginawa ni Xiao Ji ang lahat ng kanyang makakaya. Tungkol naman sa regalo, medyo simple nga ito. Sanay na si Lolo Su sa mga pambihirang kayamanan at mataas ang kanyang pamantayan. Xiaoxi, payo ko sa iyo, umamin ka na ng kasalanan at sumama ka sa akin pabalik. Mas mabuti ito kaysa mapahiya ka sa harapan ng lahat at masira ang reputasyon ng pamilya Wen. Pamilya Vin. Anong uri siya ng pamilya Wen? Kahit na isang sira-sirang balde lang. Ang dala niya, naglakas lupas ang dumalo sa selebrasyon ni Lolo Su. Si Boss He ang tunay na malaki ang ambag. Mukhang totoo ang mga tsismis. Pinagtabuyan si Wensi ni Boss He. Nilalaro lang siya ni Boss Pei. Sino pa ang maglalakas loob na magsalita ng walang basehan? Tumigil muna kayo. Simula na ang pagbibigay ng regalo. Lolo Su, naway pagpalain ka ng langit ng mahabang buhay at kasaganaan. Naway mabuhay ka ng 100 taon. Lolo Su, maligayang kaarawan. Lolo Su, alam naming mahal na mahal montak. Ang mga likha ni Xu Fengmian. Ay naman ginugol ko ang lahat ng aking pagsisikap at gumastos ng 1.5 bilyon sa isang prestihiyosong auction upang mabili ang tunay na likha ni Xu. Ang Pin and Crane, bilang pagbati sa iyo ng mahabang buhay at kasaganaan. Pine and Crane. Bilisan Montag, ilabas Montag para makita kao. Dios kao, tunin ga itong Pine and Crane. Ang ganda ng kalidad at ang dating. Binokta 20 bilyon. Talagang ginastusan ni Boss He ito. Punay na puno ng sinseridad. Mukhang ang pakikipagtulungan ng pamilya Su at Wen ay mapupunta kay Boss He. Binabati kita, Boss He. Binabati kita. Mga walang hiya. Ang lakas ng loob ninyo. Ginagamit ninyo ang peking larawang ito para lokohin ako. Peking larawan. Hindi ito maaring fake. Imposibleng fake ito. May sertipiko ang Guardian Auction House. Gumastos kami ng 1.5 bilyon. Lolo Su, pakiramdam mo lang ito. Paano ito naging posible? Guardian Auction House. May puting papel at itinatita na sa ko na papatunay. Inubos ko ang lahat ng aking kayamanan. Ang buong 1.5 bilyon. Baka naman. Naging isang malaking katatawanan lang ang lahat? Tingnan mo ulit ng mabuti. Nagkakamali ka ba sa pagtingin? Hahaha, nagkamali ka. 1 dekada na akong nag-aral nito. Hindi pa ako bulag. Ikaw na walang alam ang magtuturo sa akin kung paano tumingin ng larawan? Ang larawan na ito, mababaw ang tinta, walang timbang, mahina ang mga linya. Walang karakter, peke ang selyo, at peke ang edad. 1 bilyon at kalahati, AMEA, masyadong mahal kahit 150. Lahat ng aking kayamanan, nawala na lang bigla. Wensi, ikaw ang masamang babae. Ikaw ang nagplano para siraan kami. Ikaw ang nagbayad para sa peking larawan. Ikaw ang gustong pumatay sa amin. Ha, Miss Su, ang haka-haka mong sakit, kailangan mong gamutin agad. Ang larawan na ito, kayo ang nag-agawan para bilhin ang pera. Kayo ang nagbigay ng kusa, kasalanan ninyo kung bulag kayo.
Tanga at sakim. Babae, papatayin kita. Akay, Bastos, nagwawala at nananakit sa aking kaawan. Tao, palayasin ang dalawang ito na walang respeto. Sulaw, patawarin mo kami. Alam na namin ang mali. Lumabas kayo, Sulaw, alam na namin ang mali, lumabas kayo. Tama na ranking, hindi ka PABA nahihiya? Kung magpapatuloy ka pa, mawawala talaga ang pakikipagtulungan. Ang pinakamahalaga ngayon ay, mag-exit ng mangal, kahit na kunin ni Wensi ang basurang lawan na iyon. Mas lalo lang tayong mapapahiya. Basta hindi magustuhan ni Sulaw ang basura niya. Ang Wensi, sa atin pa rin ang huling halakhak. si Wensi na masamang babae. Ang scroll sa kanyang kamay ay marumi at sira, baka. Basura lang na kinuha ng pulubi. Hmm. Si Sulaw, gaano kataas ang kanyang estado, paano niya magugustuhan ang ganong bagay? Basta hindi siya mapatunayan at matawaan sa harap ng lahat. Magkakaroon tayo ng pagkakataon para bumawi. Sayang, mabibigo kayo. Sulaw, ito ang aking regalo para sa inyo. Haha, sana hindi na naman nakakainis, ito ba ang basura? At ipinapakita pa? Zibos he, kahit pika ang dala. Umabot ng 1 bilyon at kalahati ang ginastos. Pero ang regalo ni Miss Wensi, napakapangit naman. Ito ay karawan ni Sulaw. Meron na namang drama, isang peke, isang basura. Baka magali si Sulaw mamayang gabi. Paano mo nakikita ito? Totoo ito? Ito ba ay talagang Sufeng Mian na nagkakahalaga ng 10 bilyon? Mangosteen painting, wow, ano, paano ito posible? Ang larawan ng pulubi, paano ito naging? Ang tunay na obra ni Sufeng Mian. Ito ay nagkakahalaga pa rin ng 10 bilyon. Wen Elf, bakit lagi kang swerte? Wen, ang punta mo ngayon ay para sa Tay City Amusement Park. Ang proyektong iyon, di ba? Opo, Lolo Su. Alam ko ang kahalagahan ng proyektong ito sa Tai City. At naniniwala ako na kayang gawin itong modelo ng Wen Group. Pangako ko, hindi ko kayo bibigin. Lolo Su, ang ND Group ay handang magarantiya sa kakayahan ni Wensi. At sa kinabukasan ng proyektong ito, Lolo Su, bigyan niyo po ako ng pagkakataong patunayan ang sarili ko. Ziga. Haha. Tumahimik kayo, may importante akong ipapahayag. Binigyan ninyo ako ng napakagandang regalo. Kaya bilang kapalit, ang proyekto ng Tay City Amusement Park ay ipagkakatiwala ko sa Wen Group. Congratulations, boss one. Congratulations! Vin Elf, Tika. Helen Zhao. Tama na yan. Xiao Elf, mali ako. Talagang alam kong mali ako. Noong nagpakasal tayo ng peke, kasalanan ko. Nadala rin ako ng tukso. Isipin mo ang 5 taon kong pag-alaga sa'yo. Pinakamahalaga ka sa akin. Patawarin mo ako ngayon. Balikan mo ako, okay lang? Helin Sao, hindi mo alam ang pagkakamali mo. Alam mo wala ka ng pag-asa, natatakot ka. Xiao Tzi, pakinggan mo ako. Nitong 5 taon bilang estranghero, pinagpaguran kong pangalagaan ang grupo. Kahit walang merito, may pagsisikap din. At ang pakikipagkasal kay Wan King, wala akong magagawa. Ginawa ko yun para matulungan ka, panatilihin ang mga mahuhusay sa kumpanya. Kasi nung umalis ka sa grupo para maging housewife, iniwan mo sa akin ang malaking responsibilidad. Napagod na ako. Tapos ka na ba? Xiao Elf, alam kong galit ka PA. Kaya kasama mo si Pia ngayon. Para lang galitin ako. Aminado ako. Nagkamali ako tulad ng ibang lalaki. Basta bumalik ka lang. Magpapakasal tayo ng totoo, pangako. Ikaw na lang ang mamahalin ko. Helen Zhu. Ang baboy mo talaga. Tapos na ba kayong magdrama? Ang sampal na ito ay para sa aking mga magulang na namatay ng walang kasalanan. Ang sampal na ito ay para sa iyong mga kasinungalingan at kawalan ng hiya. 5 taon ang pagkasuklam ko. Helen Sao, bago ka umalis, may regalo ako para sa iyo, tingnan mo ng mabuti. Tingnan mo kung gaano karaming sorpresa ang nakatago sa ilalim ng iyong akala mong kontrol. Sorpresa. Sorpresa. Ito ang aking pamamaalam na regalo para sa iyo. Sana ay karapat-dapat ka dito. Pie, tayo na. Swan King, ipaliwanag mo sa akin ng malinaw. Ano ba talaga ang mga ito? Hindi, Lin Chao, fake ang mga ito. Lahat ay gawa-gawa. Tiyak na si Wensi ang babaeng iyon. Gustong sirain tayo. Gustong pag-awayin tayo. Babeng Zalba. Ang bait-bait ko sa iyo, binigyan kita ng pera. Binigyan kita ng pangalan, ikaw naman. Ganito ka ba talaga sa akin? Helen Zhu, mabait ka sa akin? Tama mo ang sarili mong konsensya. Sa 5 taong ito, ano ang tingin mo sa akin? Isang tao na madaling tawagin. At madaling itapon. Isang kabit na hindi dapat makita sa liwanag. Isang taong tumulong sa iyo na panatilihin si Wensi. At maglipat ng mga ari-arian, Sage.
Sasabihin ko sa iyo ang mga taong ito. Hindi lang isa ang aking inalagaan. 5 taon. Lahat ay totoo. Gusto mo bang malaman kung bakit? Dahil ikaw, hindi mo kaya. Tama na, tumahimik ka. Hilenju. Gusto mo ng isang babaeng tulad ni Wensi, isang dalagang may pinag-aralan. Para sa iyong imahe. At gusto mo rin ng isang babaeng tulad ko, isang babaeng malandi, para magpainit ng iyong kama. Sa mundo, walang ganoong kaswertihan. Karapat dapat lang naiwan ka ni Wensi. Buong puso niyang ginawa ang lahat para sa iyo. Pero ikaw, pinakasalan mo ang assistant mo. Hindi ka ba talaga Zalbal? Hindi ganito. Ako ang may kasalanan kay Wensi. Zia lang. Siya lang ang tunay na nagmahal sa akin. Kailangan ko siyang hanapin at bawiin. Oy. Ako ito. Maaga ang plano, Wensi. Kailangang mamatay. PA. Sa wakas, nabawi ko na ang lahat. Bukas, gusto kong pumunta sa sementeryo para bisitahin ang aking mga magulang. Sasabihin ko sa kanila ang magandang balitang ito. Bukas, sasamahan kita. Sa hinaharap, hindi ko hahayaang may masaktan ka kahit kailan. Naniniwala ako sa'yo. Xiaoxi. Pwede ba kitang tawagin ganito palagi? Pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Hayaan mo akong alagaan ka habang buhay. Maging opisyal na nobya ko. Pwede ba? Sige, subukan natin. Tatay, nanay, bisita ako. Pasensya na. Nag-alala kayo ng matagal. Huwag kayong mag-alala. Ang mga pumatay sa inyo, hindi ko palalampasin. Nabawi ko na rin ang kumpanya. Bisitahin ko rin ang mga magulang. Umalis ka. Hindi ka karapat-dapat na narito. Tatay, nanay. Noon, nalinlang ako. Ako ang may kasalanan kay Xiaozi, pero ako rin ay nalinlang ni Suan King. Et nabulag. Sinusumpa ko sa inyong kaluluwa. Sa hinaharap, ipagtatanggol ko si Xiaozi ng buong puso. At alagaan siya. Xiaoxi. Alam kong mahal mong takpiarin ako. Kalimutan natin ang nakaraan at magsimula ulit. Kukuha tayo ng totoong marriage license. Pangako ko. Gagawin kitang bonggang-bonggang breeder. Alisin mo ang maruming kamay mo. Nobya ko siya. Nobia Mo? Iye, huwag niyo na akong lokohin. Alam kong pike lang kayo. Ako ang mahal ni Xiao Elf, ako lang. Umalis ka. Ngayon, naniniwala ka na ba? Umalis na ang target sa sementeryo, tuloy ang plano. Ven Elf, hindi kita patatawarin. Kahit hindi ko maintindihan. Pero sa tingin ko, ang larawang ito. Ano ba? Inimbita ako ni Suan King sa bodega. Tungkol daw ito sa pagkamatay ng aking mga magulang. Maliwanag na ito ay isang bitag. Nababaliw na siya ngayon, ganyan na ang itsura niya. Para sa mabilitang lansare. Alam kong bitag ito. Ngunit kahit saan pa, pupunta ako. Iyon ang malalim na galit sa pagkamatay ng aking mga magulang. Sige, sasamahan kita. Kahit sa impyerno o langit, sasamahan kita.
Okay lang, nandito ako. Drive. Bakit sila nagmamadali? Saan sila pupunta? Swan King, hindi mo ba sasabihin sa akin ang totoo? Lumabas ka. Hahaha, bakit ka nagmamadali? Gusto mong malaman ang pagkamatay ng iyong mga magulang? Ngayon, tama ang tinanong mo. Dahil nandun ako, nakita ka o sila na parang asong nagmamakaawa. Nakita ka o si Hilinju. Pagkatapos putulin ang preno nila, ang malamig niyang mukha. Hahaha. Swan King, papatayin kita. Wensi, kalmahan mo, huwag kang magpadala sa galit. Sinasadya niyang galitin ka. Swan King. Pagkidnap, pagtatangkang pagpatay. Pagpatay, alam mo ba na ngayon? Nasa gilid ka na ng walang katapusang impyerno. Walang katapusan. Matagal na akong tumalon. Dahil sa inyo. Dahil kay Hilinju na walang kwenta. Pinilit akong tumalon. Ngayon, walang sinuman sa inyo ang makakalabas ng buhay. Ang pumatay sa babaeng iyon, double ang premyo, patayin ninyo sila. Siege. Takbo. Gusto mong tumakbo? Wen Elf. Tapos na ang magandang buhay mo, ngayon. Ito na ang libingan mo, sumama ka na sa iyong mga magulang. Si Aoxi. Wen Elf, peligro. Wen Elf, okay ka lang? May sugat ka ba? Hilinju. Sinagip mo pa ang babaeng ito. Swan King, nababaliw ka na ba? Wen Elf. Hindi mo ba gustong malaman kung paano namatay ang iyong mga magulang? Ngayon ko sasabihin sa iyo. Siya si Helin Zhao. Gusto niyang makuha ang shares ng iyong pamilyang Wen. Kaya pinutol niya mismo ang preno ng sasakyan ng mga magulang mo. Helin Zhao, bakit mo ginawa ito? Itinuring ka ng mga magulang ko na parang anak. Xiao Shi. Naligaw ako ng landas noon. Itong putang ito ang nag-udyok sa akin. Araw-araw simula noon, nabubuhay ako sa pagsisisi. Mas masahol pa sa kamatayan ang nararamdaman ko. Putang ina, mamatay ka. Ingat! Sige, susundin kita. Pie, huwag kang magkaroon ng problema. Tibayan mo ang loob mo. Ambulansya. Hindi pa patay. Susugurin ko pa ng isang bises. Magkita kayo sa impyerno. Huwag kang gagalaw. Pulisi, ibaba ang armas. Helin Zhao, ikaw ay sangkot sa pagpatay sa mag-asawang Wen. 5 taon na ang nakalipas. May sapat na ebidensya. Sumama ka sa amin. Ibayan mo ang loob mo. Malapit na ang ambulansya. Wensi. Huwag kang umiyak. Okay lang ako. Okay lang ako. Maliit na sugat lang ito. Hindi ako mamamatay. Kaya mo ba? Ibigay mo ang iyong sarili sa akin ng isang beses. Bigyan mo ang iyong sarili ng isang pagkakataon para muling mabuhay. Wensi. Pakasalan mo ako. Pie. Pie, Sham. Pie, huwag kang mamatay. Hindi mo ba sinasabing pakakasalan mo ako? Mga ginang at ginoo, mga bisita sa kasal. Mga kaibigan, muling ituon natin ang ating mga mata. Sa simula sa tapat ng entablado. Samahan ninyo ako sa pagpapakilala sa ating magandang nobya. May nagsasabi na sa buhay natin, marami tayong mamahalin sa unang tingin, at ilan din ang magkakagustuhan. Ngunit, isang tao lang ang makikita natin, na makakasama natin sa paghahanap ng kaligayahan. Kayan gayon, ang kaligayahan at pag-ibig ay dumating na. Ginoong P, Binibining Wensi.
Ngayon, sa harap ng lahat ng bisita, magpalitan kayo ng singsing na simbolo ng pag-ibig at katapatan. Ngayon, nobyo, maaari mo nang yakapin at halikan ang iyong nobya. Halik, halik. Halikan montak ako. Anong nangyari? Sumisipa yung baby. Ang malikot, napili pa talaga tong oras na to. Masakit ba? Hindi. Huwag mong sasaktan si mama, ha? Hindi papayag si papa. Gaga, babae man o lalaki, mahal natin yan. Huwag kang maging beast. Ayoko lang na nahihirapan ka. Sa puso ko, ikaw ang numero 1. Bago kita nakilala, parang panaginip lang ang pag-ibig. Malabo at masakit. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang tunay at matibay na pagmamahal. Ngayon, nagising na ako sa magandang realidad. Mahal, salamat. Samahan mo ako habang buhay.